din ay galing kay Lord. Amen. Wala yan kasi sabi nga, tayo mga anak niya ay binibigyan niya ng covering palagi. Yung pillar of clouds, kahit na sobrang init, makakaramdam tayo ng refreshment. Binibigyan niya tayo ng kalakasan. Sige, let us continue po. Yung part ng the cross, ayan, ang pinaka-text po natin ay from Isaiah chapter 53. Nandito na po tayo sa 7th blessing of the blood of Jesus. So, natalakay na po natin yung 4. No? Ang natitira po ay 3 na lang. And I know na matapos natin to. At ma-remind tayo palagi na karapat dapat lamang na tayo ay maging faithful, no, kay Lord. Sige, ang una po, in the Garden of Gethsemane, yan, ang sabi nga ay from the Luke chapter 22, na kasaad doon na ang mga butil ng pawis ng Panginoon ay naging dugo, no, dahil sa kanyang earnest prayer, yung matinding pagdarasal, na ang sabi nga niya tanggalin mo, Panginoon, sa akin itong mga bagay na ito na hindi ko na maranasan. Ngunit, ang will ni God ang masusunod. Yan. The blood of Jesus in Garden of Gethsemane is available to heal your inner wounds. So, kung ano man yung mga hatred, yan, betrayal na nararamdaman natin, pinagaling na yan ng Panginoon. No, wala na dapat sa isang Kristiyano yung tayo ay nagkakaroon ng mga inner wounds. Palagi kang mga inggit, kasama yun. Yung nararamdaman na yan. Yan. Sa next po, yung the scourging of the body of Jesus from John 19, 1-16 and Matthew 27, 26. Yan. Ang una daw po ay freedom from spirit of rebellion. So, pinalaya na tayo ng Panginoon sa espiritu ng mga katigasan ng ulo. Kung ikaw ay nagre-rebelde, yan, pinalaya na tayo ng Panginoon dyan. Pinalitan na yan ng spirit of, tagasunod. Yan yung mga espiritu na dapat meron tayo. No? Freedom from the power of sins. Ayan. So, hindi tayo karapat-dapat na gumawa ng mga kasalanan. Ang sabi nga, dapat tayo ay palaging maging righteous sa harapan ng Panginoon. Freedom from sickness. Yan. Kung ano man yung mga kasakitan na nararamdaman natin, ayan, binabalot tayo ng mga kasakitan. Rebuke natin yan. Dahil tayo ay pinalaya ng Panginoon sa mga kasakitan. Amen? So, letter C po, crowning of thorns, di ba? Na-describe natin kung gaano kasakit yung pagbigay ng mga Roman soldier ng crown sa Panginoon, di ba? Ang sabi dyan, thorn is a symbol of a cursed land and the loss of power and dominion because of sin. So, kung may mga taong nagiging dominante sa iyo, i-rebuke mo yan. Dahil hindi tayo karapat-dapat na laging under the dogma. Tagasunod. Sa mga bagay na hindi tama. Ayan. At yung, sabi nga, dapat yung territory mo ay i-claim mo. Kasi yung pagsumpa dun sa territory na ikaw ay lagi na lang mag-work ngayon, tapos bukas wala na naman, work na naman, gano'n. I-ano natin yan, i-cast out natin. Dapat yung territory mo ay i-claim mo na magiging sa malapak yung magiging territory mo. Kasi yun ang ibigay sa atin ng Panginoon. The crown of thorns was put on Jesus' head to destroy the power of curses and to take away your poverty mentality. So, ibig sabihin, huwag natin isipin na tayo ay naghihirap, lagi na naghihirap, no? Kundi, laging may blessing. Kaya natin nararanasan yung mga bagay na mahirap dahil ang kapalit nun ay blessing. No? Ini-enjoy, ang sabi nga makasama natin ang Panginoon sa kanyang paghihirap. So, ganun yung mga bagay
bagay kasi hindi naman tayo pinanganak nung time ni Jesus Christ, ano, para samahan sa kanyang paghihirap. Ngayon yun, naranasan natin. Pero ang kabila po nun ay pagpapala. Yan po. Next po, the planting of the beard, yung balbas ni Jesus Christ. So, inimagine din natin kung gaano yung kasakit. Diba, sabi nga natin, kapag may nagbubulot ng buhok sa ilong, ay naiiyak, nakakaiyak. Yun lang mayroong pilit mata, tayo na parang nakakaramdam din tayo ng sakit. How much more yung mga balabas ng Panginoon ay tinanggal nila. Ayan. From Isaiah 50, verse 6, Isaiah 52:14, Jesus' blood was shed when His beard was plucked off for the restoration of your damaged self-image and self-worth. So, ibig sabihin daw po, alisin natin o sa pag-iisip natin na wala akong kwenta. Dahil tayo ay worthy. No? Amen. Tayo ay unique sa harapan ng Panginoon. Meron tayong kakayahan. Iba-iba ang kakayahan. Even our tongue. Ang dami natin sa buong mundo pero walang pare-parehas ng tongue. Lahat ng tao ay iba-iba ang mata. Kasi po, pagka pumasok kayo sa ibang airport, sa ibang bansa, mata po yung ini-scan. So, hindi pare-parehas. No? Naalala ko lang, yung mga kasunod ko ay mga Chinese. Sabi ng Arabo, "Come sister, come! Quickly, quickly! Open your eyes!" Ganun daw. Because sabi niya, the insect is coming. Isang pulutong pala ng mga Chinese. Ay, sila yung kasunod ko na mag-i-scan. Sabi kasi nung Arabic na nasa immigration, ang hirap nila kasi pabukahin yung mata dahil nga, diba, napaka-thin eye nila. So, nanangigilan ako kasi nga, sabi niya, "Come, quickly." So, doon mo masasabi na kahit na anong lahi, walang paliparehas ng mata. So, napaka-unique natin, no? Pagkakagawa ng Panginoon sa atin. So, wag po natin isipin na tayo ay walang kwenta. No? Iba ang kakayahan ko sa kakayahan nyo at iba yung kakayahan nyo sa kakayahan ko. Amen? So, ito po yung three na last sa ating pag-aaralan. Naming the hands of Jesus. So, imagine natin, no? Ang sabi po sa Bible kasi ay hands. Pero in general kasi yung pagkakasabi. Hindi naman minention na palm. Ang sabi po ng mga pantas o sa mga nag-aral ng Biblia, kung si Jesus Christ na po ay pinako sa palm, may tendency sa bigat niya in 6 hours ba na siya ay nakabayubay. So mapupunit dahil malambot yung mga laman natin o yung mga ligaments natin o yung mga buto natin dito ay manipis. So, sa pag-aaral po nila, sa twist, when we say hand kasi, from the tip of our finger to here, in general. Kasi ito po ay elbow na. Diba? So, ang sabi po dyan, sa Psalms 22:16, "For dogs have surrounded me, a pack of billions encircle me." Ibig sabihin daw po, yung group of wickedness ay nakapalibot sa kanya. "They pierce my hand and my feet." So, wala silang alam. So, ibig sabihin, no? "Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama." So, ibig sabihin, mga wicked na tao nga, yung nagpapako kay Kristo. "Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa." Ayan. Ay, naglumbas ko ako. And po.
So sa pag-aaral ko, ang sabi diyan, each nails was 6 to 9 inches long. Isipin na lang natin. At yung pako daw po ay, ano siya, may 4 na kanto. Sa ngayon po, makikita natin ay, ano siya, alam mo yung chisel? Diba yung ginagamit ng mga construction na pang tik-tik? Mga sincere, may 4 na kanto yun eh. At solid na pako siya, solid na iron siya. Sabi diyan, the nails were driven into his wrist, not into his palm, as in commonly portrayed. There is a tendon in the wrist that extends to the shoulder. So, ibig sabihin, meron daw po palang ugat na from here sa wrist natin, nakarugtong sa shoulder natin. The Roman guards knew that when the nails were being hammered into the wrist, that tendon would tear and break, forcing Jesus to use his back muscles to support himself so that he could even breathe. So, kapag ang sabi nila, pagka ito ay nawala na ng lakas, itong kamay natin, di ba kasama yung shoulder natin? Yan. So, ang sabi diyan, alam ng Roman soldier na meron tayong ugat na kapag tinamaan ng iron spike ay kasama yung shoulder, tatamaan yung shoulder, no, which is hindi na makakahinga or mapuforce si Jesus Christ, no, na yung matindi yung ano niya, maghahabol siya ng hininga. No? So, imagine lang natin. Pero ang sabi doon sa illustration, mga kapatid, not one of his bones shall be broken. So, ibig sabihin, gaano kapangyarihan ang Panginoon na hindi na broke, walang tinama ang buto doon sa kanyang wrist. Diba ba? So, sino kaya sa mga tao ngayon ang merong ganun o may space na para sa ganun? Siguro wala. Only Jesus Christ, no? Ang merong ganun na hindi nabali, hindi nabasa yung buto niya sa ating wrist. Di po ba? Pag kayo may mga nagtatangkang magpakamatay, ito ang tinatamaan nila, no? Yung pulso. Pero si Jesus Christ ay nanatiling buo, no? Yung kanyang pulso, yung kanyang wrist dito. At one time po, parang na-damage din ako yung, ang tawag dito, sa mga medical term, yung hindi ko maigalaw ito, parang siyang namamaga. No, even pag press ko ng bawang, hindi ko siya maano. Hinahat compress ko siya. So, ibig sabihin po, napakadelikado yung ano natin, yung wrist natin. Ito ba? Pero si Jesus Christ, ang galing. Jesus' blood was shed from his nail-pierced hands because he wanted to establish his earthly ministry in the life of believers. Amen. So yung ginagawa pala natin pag-ministeryo, ano pa man na ibinigay sa atin ng Panginoon na gift at talent, no? Kung ikaw man ay binigyan ng Panginoon ng gift na soul winning, pag-igihan mo yan, kapatid. Kung ikaw ay binigyan ng gift ng Panginoon ng pagtugtog, igihan mo yan, mga kapatid. Dahil ang sabi diyan, binigay niya yung kanyang mga kamay, no? Para sa iyo, no? Sabi diyan, yung miracles, yung healing, salvation especially, ay ibinigay niya sa atin. Binigay niya yung kanyang mga kamay para sirain ng mga Roman soldiers or mga taong hindi naniniwala sa kanya. Sabi nga, mga mangmang, no? Para tayo ay maligtas. No? Para magkaroon ng mga miracles sa kanyang pangalan. Para yung ministry mo, lalong lumago, lalong mong mahalin yung ministry mo. Amen? So, huwag po tayo dito sa ministry natin. Ayan. Naming the will of Jesus.
Yan. From Luke 23 to 33, Luke 23:33, when they came to the place called the Skull, so ibig sabihin yung Calvary, they crucified him there along with the criminals, one on his right and other on his left. Sa Tagalog po. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Pero kakaiba po kasi yung pag-treat nila kay Jesus Christ kaysa doon sa dalawang kriminal. Diba? Ayan. So, tingnan po natin yung sabi nga ay pako, no? Kay Jesus Christ. So, yung nga lang maapakan natin or maapakan mo, yung paa ng katabi mo ay masakit na. Diba? Meron na din, aray mo, tinulak pa. Or pag sabi, aray ko, ano ka ba? Kinapakan, bumanti ka ng apak. How much more yung ginawa kay Jesus Christ na pinagpatong yung paa, at hindi lang siya pinagpatong mga kapatid sa kung saan. No? Pinakita talaga na yung kanyang bukong-bukong, yun ang tatamaan. So, pero sabi nga, walang bone na na-damage, even sa paa ng Panginoon. Magaling, no? Yan. Both of his feet were nailed together, meaning he was forced to support his entire body weight on that single nail that impaled his feet to the cross. So, ibig sabihin po, yung buong lakas ng Panginoon ay nandoon sa kanyang paa. Kasi, ang sabi po sa Biblia at sa pag-aaral, nung itinukod o itinayo na ng soldier yung cross ni Jesus Christ, ay ibinagsak pa. Iginanon pa. So, yung force talaga ay masakit. Di po ba? Tapos, hindi pa siya straight. Naka-incline siyang gano'n. Di ba? Hindi siya straight. So, imagine na lang po natin. Ayan. Jesus could not support himself with his leg because of the intense, excruciating pain, forcing him to alternate between arching his back and then using his leg just to be able to breathe deeply painful breath. No? Ikaw pa naman, baka yung cross na ginamit o yung mga kahoy na ginamit ay hindi pa kinatang. Pwede. So, crooked, magaspang. Galing na siya sa, pag-scourging. Dubuan na ang likod. No? Yung pain pala nasa ulo niya. Yung pain pala nasa kamay. Di po ba? So, anong hininga o habol ng hininga ni Jesus Christ ang kanyang gagawin? No? Siguro maaaring, yung pag-inhale niya ay napakahaba. At yung pag-exhale niya ay sandali lang. Kasi habulin mo talaga eh. Psalms 22:14, I am poured out like water, and all my bones are out of joy. My heart has turned to wax, it has melted within me. So, para na siyang tubig. No? Para na siyang wax na na-melt na. Pero ang sabi nga doon pa lang sa mga nails na ginawa sa kanya, walang mga bali na buto. Ang nabali kay Jesus Christ. What God we are. Siguro kulang na ito sa battery. Ayan. Jesus' blood was shed on his nail-pierced feet to establish the purpose of God in the believer's life. Ayan. Kung kayo po ay nandirito, nakaupo kayo, malaman dapat natin kung ano ang purpose natin bilang mga anak ng Diyos. Diba? The blood of Jesus is able to restore us back to the ways, purpose, and will of God. Amen. So, lagi po tayong bumalik sa basic. Yung first
time na na-meet mo si Jesus Christ, kung ikaw ay nangihina, kung ikaw ay binabalot ng kung anuman, na nagiging sanhi ng pagkahiwalay mo sa Panginoon, lagi kang bumalik doon sa paano mo na-meet si Jesus Christ. No? Paano natin naging first love ang gawain. At i-restore ka ng Panginoon. So lagi po, alamin natin, anong purpose mo, Lord, sa akin? Bakit yayari ito? Ano ang purpose ko bilang anak mo, Lord? Padamihin mo pa yung aking ministry para magawa ko yung purpose ko. Pahabain mo pa po yung buhay ko para magawa ko pa yung purpose ko. Amen? Piercing the side of Jesus with the spear. John 19:33-34. But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his leg. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti, subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad lumabas doon ang dugo at tubig. Sabi sa mga medical term, meron daw po tayong blood na 5.5 liters. Pero si Jesus Christ po, nung doon pa lang sa pagkaka-scourging niya, nawala na yung mga dugo niya. Doon pa lang po sa crown na binigay sa kanya, nalagasan na po siya ng mga dugo. No? Ang sabi po dyan, nung siya ay sinibat, yes, pumal ang dugo, lumabas ang dugo, pero more on water na yung lumabas sa kanya. So, ang galing pa rin ni Lord. Kasi kahit water na lang yung nasa ugat niya, kinakaya niya pa rin yung binibigay sa kanya. No? Napausa. Yan. Jesus' blood was shed when his side was pierced with a spear to give you assurance of victory from the pressure of life. Ayan. Pagka tayo po ay nabipressure, kapag tayo ay namumroblema, ang sabi, yung daw pong pagkakasugat ng Panginoon sa tagiliran ay nagbibigay daw po yan ng assurance na meron tayong pagkatagumpayan. So, ang galing. Kung iisa-isahin po talaga natin yung significance ng mga nangyari kay Jesus Christ, mapapasabi ka, Lord, ayokong lalayo sa'yo. Mamahalin kita ng buong buo. Amen. Dahil sa mga ginawa mo at dahil sa mga ibinigay mo para sa akin. Amen. Diba? Saan ka makakita na meron tayo ba, bumibili tayo ng insurance para pag tayo ay nagkasakit, may assurance ka na may makukuha ka or may mababayad ng sabi ko nga kay Brother June, 3 taon na itong ating medical card review. But praise the Lord, hindi kami lumalanding sa mga magagandang hospital. At kahit sa mga pangit na hospital, hindi kami nagpupunta. Diba? Sabi ka ng ministro, biogesic lang eh. Ayos na. Minsan, water nga lang. Sabi sa akin ni Brother June, inuman mo yung maraming tubig. Ako pa naman mga kapatid, napaka-konti ko ng tubig. Yung isang baso binibigay niya sa akin, kalahati ko, sige pa, inom ka pa. Dahil daw yung tubig ay nakakapagpagaling ng mga sakit-sakit. Yes, pero totoo naman yung mga kapatid. But thanks God, hindi tayo lumalanding sa mga, or sabihin na may mga bedridden. No? Dahil nandun, assurance ng Panginoon na bawat sandali binibigyan tayo ng victorious life. Amen. Amen. Kahit na nahihirapan ang ating mga estudyante, finals na. Yung ating mga college dyan. Sabihin, finals na, kailangan mapasahan ko to. Mr. Joy, yung mga nakaraan, kasi meron akong binili sa kanya, sabi ko, ang kapalit yan, magandang grades. Bigyan nag-confess, Mommy, sorry po, hindi ko talaga to kaya dito. May anak ko nag-confess na. Kasi hanapan mo siya ng magandang grades.
natin talaga ang Panginoon. At Amen. hindi tayo bibiduin ni Lord sa lahat ng bagay. Amen po. Amen. So, wala si Lord eh. Kasi na yan. Ayan. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Amen. So, i-declare po natin yan, mga kapatid, na ang Panginoon ay nasa atin. And the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, ilagay po natin i-declare yan sa sarili natin, na ang Panginoon ay nasa akin. No? Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen. So, Praise God. yan. Jesus Christ died for you. So lahat po ng sangkatauhan, ang pagkamatay ni Jesus Christ ay para sa lahat. Hindi lang po para sa iyo, para sa akin. Hindi lang tayo na nandito sa church. Hindi para po sa lahat. No? Kahit pa hindi pa siya believer, kahit na naliligaw pa ng landas, ang pagkamatay po ni Jesus Christ ay para sa lahat. Because you are someone worth dying for. Hindi daw si Pinoy. He died for you, so you could be free from sin and the hell you put yourself through. He has a purpose and a plan for your life. Amen. So maganda, malaki ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. So wala na po. Praise God. I hope na yung pinag-aralan po natin na the cross ay natanim sa atin. Makamahalin po talaga natin si Lord. Amen. Every time na binabalikan ko itong pag-aaral na ito, lalo kong nararamdaman na ako ay importante sa harapan ng Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hindi man ako importante sa ibang tao, hindi man nakikita kung ano yung ginagawa mo. Sabi nga, unique tayo sa harapan ng Panginoon. Dahil He died for us. At yung pagmamahal ni Lord, yung pagmamahal ni Jesus Christ for us, walang katumbas. Walang pwedeng gumawa nun. No? Kundi siya lang para sa atin. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. And let us pray. Hallelujah. Lord. Holy Lord, that you are great, O God. Hallelujah. Sa lahat Yes, ng bagay, God. Panginoon, na ginawa mo sa amin, O God. We appreciate you, Panginoon, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na lumakad sa righteousness mo, Panginoon, O Lord. Hallelujah. At higit sa lahat, Panginoon, na mamahalin namin ang aming ministry, O God. Whatever it is, Panginoon, O Lord. Hallelujah. Ituro mo sa amin, Panginoon, O Lord. Hallelujah. Na kami, Panginoon, O Lord, hallelujah, ay laging victorious sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon God. Victorious kami dahil Ikaw ay nagtagumpay na po, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na iyon. Maraming salamat po, Panginoon, sa salvation. Maraming salamat po, Panginoon, for redeeming us, O God, hallelujah. At nawa, Panginoon, O Lord, hallelujah, na ang mga bawat salita po, Panginoon, na aming narinig, na aming napag-aralan, Panginoon, O God, hallelujah, ay maging simbolo ito, Panginoon, O Lord, hallelujah, ng aming patuloy, O God, at papat na pagsunod sa iyo, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We entrust, Panginoon, O Lord, ang buong service, O God, hallelujah, sa iyo, O God, hallelujah. Ikaw nga po ay tumagitna sa amin, O God, hallelujah. At maramdaman namin, Panginoon, O Lord, ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, O God, hallelujah, sa aming pong service, O Lord. Ito pong aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating elder, sa kapatid na fans natin. Sa Facebook, praise the Lord, na lagi po natin isipin ang sacrifice ng ating Panginoon para po tayo magpatuloy. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.
At ngayon po ay nadako na tayo sa ating divine service. Praise God na magpalinis po tayo sa ating Panginoon. Andayahan po natin siya dito. Praise God. sa ating dakilang Diyos. Muli po natin palakpakan ang ating Panginoon. Praise God sa mga Lord.
natin ang Diyos na magkita sa kanyang mga dakilang gawa. Hallelujah sa ating mga buhay. Oh, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, Oh, oh hallelujah. my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Sing, bless the Lord, bless the Lord, my soul, oh my soul. Bless His
for bearing that cross for us, O God. Hallelujah. For carrying all of our sins, Panginoon. Tunay na, Lord, that you are good. Hallelujah.